Po muli ah, sa ating lahat. Ano po, tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng November. Napakabilis po ng ating panahon. Ano po, nasa second week na kagad ng November, and hindi natin mamamalayan, talagang mag-e-end na itong 2023, at malaking biyaya na tayo po ay magkakasama, na tayo po ay tulong-tulong sa pinapagawa ng ating Panginoon. So habang tinatapos natin, tumatahak tayo sa pagpapalit ng taon. Tayo po ay nasa Book of Jeremiah, ano po, isang pumapanahon na sitwasyon kung saan ay nakikita natin yung pala ang dahilan kung bakit naglalament, o bakit lumuluha, o bakit tinawag na weeping prophet itong si Jeremiah, ano po. So siguro na alam na natin yung background, na pag-aralan na natin ng maraming beses, at naunawaan na natin yung bakit siya tinawag. Talagang nakita niya yung kalagayan ng Israel, specifically sa Judah, at yung kanilang pinagdadaanan po. In fact, ang ating MTM ngayon ay Jeremiah 28, kung saan ay pinakita naman kay Jeremiah yung mangyayari sa Babylonia, ano po, na yung sa pamamagitan ni Prophet Hananiah ay pinakita yung mensahe, ano, na mangyayari kay sa mga propeta o sa mga hari. But today, gusto ko magbigay pansin sa Jeremiah 29, ano po, kung saan ay very familiar. Hindi natin pwedeng gagpasan itong mga chapter na to kasi minsan na out of context po ito. Itong Jeremiah 29, 1 to 1 to 32, pero ang babasahin po natin ay itong Jeremiah 4 hanggang 11, ano po. At hayaan niyo po na sa ating pag-aaral ay makita natin yung malaking larawan ng verse na for I know the plans I have for you, ano po. So tingnan natin yung malaking larawan. So ito pong ating pag-uusapan ay what to do when we feel lost, or what we do when you feel lost, ano po. So basahin po natin yung 4 to 11 ng Jeremiah 11. Babasahin ko po sa Magandang Balita, Biblia Tagalog. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaan kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh, sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kanilang mga panaginip. Verse 9, tandaan ninyo, kasinungalingan ng sinasabi nila sa inyo, sila hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Verse 10, subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon, 70 years, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadara po muli sa ating lahat. Ano po, tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng November. Napakabilis po ng ating panahon. Ano po, nasa second week na kagad ng November, and hindi natin mamamalayan, talagang mag-e-end na itong 2023, at malaking biyaya na tayo po ay magkakasama, na tayo po ay tulong-tulong sa pinapagawa ng ating Panginoon. So habang tinatapos natin, tumatahak tayo sa pagpapalit ng taon. Tayo po ay nasa Book of Jeremiah, ano po, isang pumapanahon na sitwasyon kung saan ay nakikita natin yung pala ang dahilan kung bakit naglalament, o bakit lumuluha, o bakit tinawag na weeping prophet itong si Jeremiah, ano po. So siguro na alam na natin yung background, na pag-aralan na natin ng maraming beses, at naunawaan na natin yung bakit siya tinawag. Talagang nakita niya yung kalagayan ng Israel, specifically sa Judah, at yung kanilang pinagdadaanan po. In fact, ang ating MTM ngayon ay Jeremiah 28, kung saan ay pinakita naman kay Jeremiah yung mangyayari sa Babylonia, ano po, na yung sa pamamagitan ni Prophet Hananiah ay pinakita yung mensahe, ano, na mangyayari kay sa mga propeta o sa mga hari. But today,
gusto ko magbigay pansin sa Jeremiah 29, ano po, kung saan ay very familiar. Hindi natin pwedeng gagpasan itong mga chapter na to kasi minsan na out of context po ito. Itong Jeremiah 29, 1 to 1 to 32, pero ang babasahin po natin ay itong Jeremiah 4 hanggang 11, ano po. At hayaan niyo po na sa ating pag-aaral ay makita natin yung malaking larawan ng verse na for I know the plans I have for you, ano po. So tingnan natin yung malaking larawan. So ito pong ating pag-uusapan ay what to do when we feel lost, or what we do when you feel lost, ano po. So basahin po natin yung 4 to 11 ng Jeremiah 11. Babasahin ko po sa Magandang Balita, Biblia Tagalog. Ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ng Israel, sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. Magtayo kayo ng mga bahay at diyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang bunga niyon. Mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo at huwag ninyong hayaan kayo'y umunti. Ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Huwag kayong magpapalinlang sa inyong mga propeta at mga manghuhula. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa kanilang mga panaginip. Verse 9, tandaan ninyo, kasinungalingan ng sinasabi nila sa inyo, sila hindi ko sinugo, ang sabi ni Yahweh. Verse 10, subalit ito ang aking sinabi, pagkatapos lamang ng 70 taon, 70 years, pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo, tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupang ibinigay ko sa inyo. And verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa oras na ito. Salamat dahil inorchestrate niyo na po ang mga nangyayari sa mundo. Alam po namin, Panginoon, that wala pong surprise sa inyo. Lahat ay hinayaan ninyo, lahat ay pinahintulutan ninyo sa inyong sariling kaparaanan at sa inyong sariling kadahilanan. Kaya Panginoon, sa aming pagtunghay ng inyong salita, sa aming pag-aral minsan pa ng inyong salita, kami po inyong gabayan, turuan, ituwid, itama, Panginoon, ang aming mga naisin. At dalangin ko po, Ama, na yung buhay namin, Panginoon, ay kagaya ng aming inawit, Panginoon, na we live to honor you alone. Na ikaw lamang, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Kagaya ng aming simpleng MTM, itong mga nakalipas na araw, pinakita niyo po ang possible na mangyayari sa amin. Kung ang aming buhay ay nanakawin namin sa inyo, destruction ang mangyayari. Ngunit may pag-asang naghihintay sa mga taong sa inyo po ay lumalapit, sa inyo po ay tumatawag. Kaya Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita, ipakita niyo po ang inyong plano, ipakita niyo po ang inyong programa sa buhay ng bawat isa, sa tulong at sa gabay ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat. Gabayan niyo po ang aming internet connection. Naalis po namin lahat ng distraction sa inyong pangalan at dalangin po namin, Ama, na katagpuin niyo po ang aming puso na handang magpabago sa inyo patungo sa wangis ng aming tagapagligtas. At kagaya po ng panalangin ng aming Pastor Joel, lagi niyo po kaming ibaba ang inyong pong salita ang maging batayan namin para lalo niyo po kaming ibaba at ang mataas sa buhay namin, Panginoon, ay kayo lamang. Kaya maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. What to do when you feel lost? Ano po? Ang lahat po tayo ay nawawalan ng mga bagay. Ano po? Lahat tayo, kagaya ng mga mahal natin sa buhay, di po ba? Minsan nag-exit sila na maaga sa mundo. Yung iba naman ay sa mga ilang material na gamit. Ano po? So lahat tayo siguro naranasan na nating mawalan. Ito man ay gamit, ito man ay tao. Pero sabi ho ng pag-aaral, kapag daw po may nawalang something sa atin, nagkokos daw po ito ng 10 minutes a day ng paghahanap, ano po, ng sa paghahanap pa lang, nagko-consume na siya ng 10 minutes. Kaya hindi ko po alam kung sino po dito laging nawawalan, kasi sabi din po sa pag-aaral, men are far worse than women about losing items. Ano po? So mas lagi daw pong nawawala ng mga lalaki kaysa sa mga
ng mga babae kasi generally maingat talaga ang mga babae. At nagbigay po ng mga top 10 commonly o most commonly forgotten items ano po ang isang tao. From top 10, relo daw po laging nalilimutan, 9 laptop, 8 book, yung 7 yung susi, mga susi po. Yung number 6 jewelry, mga alahas ano po. Number 5 headphones yan. Guilty ako diyan, headphones. Lagi po ako nawawala ng headphone. Wallet, 4, number 3 yung backpacks o yung mga etc. Lalo na sa mga babae ano po. So, sino po ang makakahula ng top 2? May premyo po ulit si Papa Bear ano po. Ano po ang top 2? Ang top 2 daw po ay na laging nawawala sa isang tao ay cellphone. Top 2 lang po daw ang cellphone. Ano? Base sa pag-aaral, ano po, cellphone. Kaya nga pagka nawala ang cellphone, parang malungkot na tayo. Ano po, pag nawala yung cellphone, parang, kagaya na nabanggit ko no minsan, ano po, na parang hindi masaya ang buhay natin kapag naiwan ng cellphone. Kahit nga yung charger, malimutan lang, parang hindi na masaya ang buhay. Ano po. At number 2 daw po yon number 2. Ano po yung number 1? Ano po ang hula niyo sa number 1 na laging nawawala? Ang salamin? Hindi. Tingnan natin kung salamin. Ano po? Sabi po ng pag-aaral, lagi daw po nakakalimutan ay damit. Hindi daw cellphone, kundi damit. Parang nung binasa ko nga dito, pambira naman. Ang dami makakalimutan, damit pa. Ano, di ko alam kung ano ang basis kung bakit ito yung naging top 10. Pero minsan tayo po ay talagang guilty sa mga bagay nito, malimit o madalas sa atin na nakakalimutan natin ang isang bagay. Parang nangyari po dito sa pinag-uusapan natin ano po, ang sitwasyon dito ay pinaalis ng Diyos o ni Yahweh ang mga Israelita sa lupang pinangako niya, mismo ang Diyos ang nagpaalis sa kanila sa pamamagitan ng Babylonia. Ano, ginamit ng Diyos ang Babylonia sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar upang itong Israel na napakatigas na ulo, itong Israel na over familiar sa pangako ng Diyos, itong Israel ay maituwid at sila ay hinayaan ng Panginoon na mag-scattered sa iba't ibang lugar. At ang pakiramdam naman ng bansang Israel, kung mababasa natin itong MTM natin, ay parang sila'y pinabayaan. They feel lost. Parang sila'y nawala na doon sa plano ng ating Panginoon. Kaya nga, yung ating titingnan sa mga sandaling ito, what should we do when we feel lost in God's plan? Ano ang kailangan nating gawin kapag feeling natin wala na tayo sa plano ng Panginoon? Ano ang kailangan nating gawin kapag sa palagay natin yung nangyayari sa ating paligid ay wala na sa plano ng Panginoon? Ano ang kailangan nating gawin? What should we do when we feel lost in God's plan? Dito po sa ating binasa kanina, 3 bagay. Una, we need to serve God's purpose. Ang una po nating kailangan gawin ay paglingkuran pa rin ng Diyos sa kanyang mga kadahilanan, sa kanyang kaparaanan. Yung purpose ng ating Panginoon. Kung ating babalikan, verse 4, ito ang sinabi ni Yahweh. Tingnan niyo po, naka-scattered na ang bansang Israel. Yung pinili ng Diyos na bayan ay naka-scattered na. Hindi sila nagmamay-ari ng lupang pangako. Wala na sila doon. Kung saan-saan silang lupalop. At sinabi ng Panginoon, ito ang sinasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel sa lahat ng mga taga-Jerusalem na dinalang bihag sa Babylonia. And verse 5, anong purpose? Magtayo kayo ng mga bahay at dyan na kayo tumira. Magtanim kayo at inyong kanin ang inyong bungang iyon. Ibig sabihin, along the way, na kanilang nararamdaman na pakiramdam nila pinabayaan sila, pakiramdam nila kinalimutan sila ng Diyos, pakiramdam nila hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Pero along the way, despite ng kanilang sitwasyon, ang sabi ng Diyos, magtayo kayo dyan na kayo tumira, magtanim kayo at inyong kainin yung bungang yun. Ibig sabihin na parang may programa ang Diyos, may dahilan ng Diyos, bakit kayo nandyan? May dahilan ng Diyos, may purpose ng Diyos kung bakit yung nararanasan yan. Minsan, madalas tayong mag-complain, lalo na kapag hindi po favorable ang nangyayari sa atin. Hindi po ba? Ang complain natin, Lord, bakit sa akin? Bakit hindi sa Kanya? Ako naman ay nasa iyo, ako naman ay naglilingkod, ako naman ay lagi nasa church. Pero bakit ako? Minsan, madami po tayong complain. Pero nalilimutan natin na lahat ng journey natin sa buhay ay kaloob ng Panginoon at hindi nasusurprise ang ating Panginoon. Kaya nga kung anong ating sitwasyon, magandang itong paalala, itong quotation na to. God wants us to thrive, not just to survive. Ang gusto po ng Diyos ay tayo mag-pursue sa excellency, sa excellence, sa best. At hindi lang po tayo mag-survive.
Magandang paalala po yan sa church. Ano po, ang purpose natin is to grow, hindi lang mag-survive. Ano po, ang goal natin ngayong year, mag-grow tayo sa ating personal na buhay at hindi lang mag-survive. Ang goal natin ay lumago tayo sa ating pagmamahalan sa isa't isa, hindi lang basta mag-survive. Ang goal natin ay lumago tayo sa ating paglilingkod, hindi lang para mag-survive. Ano po. So, God wants us to thrive, not just to survive. Verse 6, kung ating pantitingnan kung ano yung dahilan ng yung purpose ng Panginoon. Sabi ng verse 6, mag-asawa kayo upang magkaanak. Bayaan ninyong mag-asawa ang inyong mga anak nang sila'y magkaanak din. Magpakarami kayo. Talagang sa Bible po ay yung multiplication sa mathematics, kung ating titingnan sa Biblia, ay talagang dinidemand po ng ating Diyos. In fact, kung ating babalikan sa Genesis 1:28, sabi dito, magpakarami kayo at sila pinagpalan niya at sinabi ng Diyos doon sa tao, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig at ang mamahala at kayo ang mamahala nito. So, don't get me wrong, ang konteksto nito ay pagpaparami dahil ang utos ng Diyos kay Adan ay siya yung magdo-dominate o siya yung yung dominion, authority sa mundo. Ano po? At sabi din sa Matthew 28, na bago umakyat ang ating Panginoong Hesus, kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano po? So yung ating pangarapin talagang ang church dapat nagmumultiply. Biologically, nagmumultiply tayo. Nabanggit ko nga kay Pastor Joel, kahapon magkakasama si Euphoria, si Calix, saka si Sir Rowa. Nagdagat po kami, nag-family day kami doon. Nagbanding, talagang gandang tingnan ho nila. Parang GC Kiddos, so GC Kids, ano po. So, talagang biologically tayo dadami. Pero kagampan din po na yun yung ating layunin. In fact, na-share ko sa inyo na minsan yung ating mission at yung ating vision. Talagang pangarapin natin sa tulong ng mga partners natin, malaganap ang mabuting balita kasi tayo global connection. Sa pangalan, global connection. Ano, talagang tayo co-connect sa maraming tao. Hindi na uso yung bahala na lang kung sinong pumunta dito. Bahala na lang. Hindi na po uso yun. Ang ating goal, tayo ang lalabas. Lalabas tayo kasi ng utos ng Panginoon. Kaya nga, after umakyat ng Panginoong Jesus, yung pinakahuling utos niya, yun yung pangunahing ginagawa ng kanyang mga disipulo. Ang huling utos niya, humayo kayo at gawin yung alagad. Anong ginawa ng kanyang mga disipulo? Yung huling utos ng Panginoon ay yun yung naging pangunahing ginawa ng kanyang mga disciples. So tayo'y Global Connection Dubai. Maraming salamat na lang po at hindi tayo kagaya ng church na to na ang pangalan ay Little Hope Baptist Church. Ano po? Hindi ko alam bakit yan ang pangalan, baka sa lugar. Pero Little Hope, maliit na pag-asa Baptist Church. Ano po? Tayo Global Connection Dubai. At tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. In fact, gusto kong i-share itong mga larawan na to. Salamat sa ating mga servant leaders. Ano po? Last time, nagkaroon ng Lulu Fellowship ang family ng Bernardo kasama tong yun na Pastor Joel, kasama yung mga nagtatrabaho sa Lulu. Ano po, ang gandang larawan na sila ay lumalapit, nandiyan na, lumalapit na sila. Purihin ang ating Panginoon, ano po, dahil sila ay willing, talagang lumalapit na sa atin. Isama niyo po sa panalangin, napakagandang ministry. Pag-pray din natin ng budget ni Pastor kasi para dumadami yata sila. Parami ng parami, every time yung session ay magka-session. Pero ang gandang larawan kasi yan yung talagang connection. Nagbi-build tayo ng relationship, nagbi-build tayo ng connection sa isa't isa. Ano po, last kahapon po, sa biyaya ng Panginoon, kapag meron din po tayong ginawang food feeding at ang purihin ng Panginoon kasi meron po 12 na kaluluwang nakakilala sa Kanya. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating sama-samang food feeding? Kasama sa vision natin to na by 2024, magkaroon ng iglesia doon with the partnership ng SCBC Life Connect. Ano po? So, nagkaroon tayo ng food feeding sa Sampaloc na ating pinagpipray. At salamat